Ang tugatog ng buhay. Kabanata 1851. Ang mga taong ito ay dumating na may mga aktwal tila mapanganib na mga armas. Medyo marami rin sila, 30 o higit pa sa kabuuan. Bago ito alam ng sinuman, nagawa na nilang magsiksikan sa malaking sirang meeting room. Ang kanilang pinuno sa kabaligtaran ay isang magiliw na nasa katanghaliang gulang na lalaki sa isang suit at isang pares ng salamin. Parang hindi siya yung tipong lumalaban. Sa halip, ang kanyang maputi na balat at nakasuklay na buhok ay nagpamukha sa kanya na parang kagagaling lang sa isang classic cocktail party. Malamig na napaungol si Nora nang makita ang lalaki. Well, hindi ka ba sakto sa oras, Kyle Jung? Dumating ka pagkatapos mamatay ang lahat. Tinakalkula mo ba kung kailan ka dapat makikinabang ng husto sa sitwasyong ito? Ang lalaking ito na may salamin ay talagang isang opisyal sa loob ng Amerika. Bagamat siya ay ipinanganak sa isang pamilya na sinanay sa paglilinang, ang kanyang espiritual na mga ugat ay mahina, kaya imposible para sa kanya na makabisado ang anumang mga kasanayan sa paglilinang. Hanggang ngayon siya ay isang baguhan lamang, nananatili pa rin sa yugto ng chi refinement. Nangangahulugan ito na hindi man lang niya natupad ang mga kinakailangan para makasali sa enrollment competition sa Flying Eagles Academy. Gayunpaman, ang taong ito ay interesado sa politika. Dahil ang pamilya Jung ay nasa Amerika ng maraming taon, ang kanilang kapangyarihan ay nakakalat sa buong bansa. Kaya, medyo nasangkot din sila sa politika. Umaasa sa tulong ng kanyang pamilya at sa kanyang sariling kakayahan, gumawa si Kyle ng kanyang paraan upang maging isang senior police inspector bago siya umabot sa kanyang 50s. Sa kabila noon, mahina pa rin siya sa mata ng matataas na commander ng Flying Eagles. Kaya naman kahit na si Nora ay mababa ang katayuan sa politika, ipinakita pa rin niya ang isang medyo bastos na saloobin sa kanya. Si Kyle ay nagnakaw ng tingin kay Nora at hindi pinansin, lumingon sa halip kay Jade. Commander Benmore, okay ka lang ba? Lalong naulasan si Jade hanggang sa halos hindi na niya maimulat ang kanyang mga mata. Nakasandal kay Alex, sinabi niya, nakikipagtulungan si Colton Lawrence sa blood cult para ibagsak tayo at pinatay siya sa lugar para sa pagtataksil. Pwede na kayong umalis, Inspector Jung. Ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol. So, ano ang resulta ng pagpupulong na ito? Biglang tanong ni Kyle. Galit na galit si Nora. Kyle Jung, brain dead ka na ba? Ginawa lang nila ang pagpupulong na ito dahil naglagay si Colton ng bitag at dinala kami sa Myriad Demon Valley. Akala ng lahat ng tao dito ay patay na kami kaya kailangan nilang ipatawag ang pulong na ito. Ngayong nandito na ang kapatid ko, bakit kailangan pa nilang makabuo ng bagong kandidato? Siya ang tanging tao na maaaring maging Commander-in-Chief ng Flying Eagles. Itinaas ni Kyle ang kanyang salamin at ngumiti ng nakakaloko. Ngunit narinig ko na si Commander Benmore ay malubhang nasugatan at hindi niya kayang talunin si Colton ngayon. Ngayon, mas mahina siya kaysa sa karaniwang tao. Nakatanggap ako ng mga utos mula sa mga nakatataas upang matiyak na may mapipiling bagong kandidato sa pulong na ito. Malinaw, si Commander Benmore ay hindi na nababagay sa posisyon na ito. Bulls asterisk T. Nagalit si Nora. Ang ibang mga miyembro ng Flying Eagles Squad ay galit na sila rin ay nagsimulang sumigaw kay Kyle. Biglang nagtaas ng baril ang mga dinala ni Kyle at itinutok sa Flying Eagles. Napakalaki ng laki at malinaw na mas malakas, ang mga baril na ito ay lubos na naiiba sa kanilang karaniwang mga katapat. Nagsalita si Eleanor. Ginoo. Jung, hindi ba ito nararapat ang pagpuntirya ng baril sa mga bayani ng Flying Eagles? Napangiti si Kyle. Nag-iingat lang ako kung sakaling ang isa sa inyo ay isang traidor tulad ni Colton Lawrence. Dapat alam ninyong lahat kung gaano kalakas ang Flying Eagles, di ba? Kung ang isa ay gumawa ng pagtataksil, hindi ito magtatapos ng maayos. Kaya naman hindi kailangan ng Flying Eagles ng sobrang lakas. Kailangan lang talaga nilang maging loyal. Binuksan ni Jade ang kanyang mga mata at nagtanong, Inspector Jung, sinasabi mo na hindi ako angkop na maging Commander-in-Chief. Ngunit iyon ba ang iniisip mo o ipinasaba ng parlamento ang mungkahing ito?
Gusto ng Parliament na magtalaga ng bagong Commander-in-Chief, sagot ni Carl. Bahagya niyang binaluktot ang katotohanan para sa kanyang mga personal na dahilan. Ipinasa lamang ng Parlamento ang gayong mungkahi dahil inakala nilang patay na si Jade. Ngayong bumalik si Jade, tiyak na dapat itong muling isaalang-alang. Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Jade at ipinikit ang kanyang mga mata. Fine, pumayag ako. Hindi. Sabay-sabay na sigaw ng bawat miyembro ng Flying Eagles Squad. Sabi ni Jade, "Nolason ako at hindi ko alam kung ilang oras na lang ang natitira. Talagang hindi ako angkop para sa posisyon na ito at wala rin akong lakas upang patuloy na maglingkod sa mga Flying Eagle." Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1852. Pagkatapos ay binaliktad niya ang kanyang kamay at ipinakita ang isang token sa kanyang palad. Tumausdes ito pababa sa sahig, kumakalampag ng maingay. Ito ang token para sa Commander-in-Chief, Inspector Jung. Mangyaring ibigay ito sa Parliamento para sa akin. Mangyaring alisin ang aking titulo bilang 5-star warlord. Simula ngayon ako, si Jade Benmore, ay hindi nasasali sa politika. Pupunasan ko rin lahat ng nangyari sa nakaraan. Itago na natin ang lahat ng ito. Tara na, Alex. Laking gulat ni Alex habang pinagmamasdan ang buong sitwasyon. Matapos manatili sa Flying Eagles Academy ng ilang araw, alam niya na ang katayuan ni Jade sa akademya ay katumbas ng isang diyosa, isang sinasamba at hinahangaan ng marami. Gayunpaman siya ay nasugatan ngayon at nauwi sa ganito. Ito ay napakasakit. Dahil hindi makalakad si Jade, kinailangan siyang buhatin ni Alex at buhatin palabas ng silid. Kinuha ni Kyle ang token sa lupa at yumuko. Salamat sa lahat ng nagawa mo para sa Amerika, Commander Benmore. Nais ko sa iyo ang pinakamahusay sa iyong hinaharap. Gagawin ko pa rin ang lahat ng aking makakaya para kumbansihin ang mga nakatataas na panatilihin ang iyong titulong 5-star warlord. Ngayong nakuha na ni Kyle ang lahat ng gusto niya, naisip niya na hindi masakit na maging bukas palad hanggat maaari. Umiling si Jade. Hindi na kailangan iyon. Sa sobrang galit ni Nora ay gusto na niyang sumabog. Siya rin, naghagis din ng token sa lupa, ang token ng high rank warlord. Kung aalis ang kapatid ko, aalis din ako. Baka mamatay siya sa lason sa lalong madaling panahon at tuluyan na akong nawala ng kapangyarihan kaya hindi ko na magagawang pagsilbihan ang mga Flying Eagle. Mr. Jung, Flying Eagles ay sa iyo na. Pagkasabi nito ay agad siyang lumabas ng kwarto. Kumalabit. Sa sandaling iyon, ang bawat miyembro na nakatakas sa Myriad Demon Valley ay naghagis din ng kanilang mga token gamit ang eksaktong parehong dahilan ni Nora, umalis sa squad at nagretiro mula sa serbisyo. Napaawang ang mga sulok ng bibig ni Kyle habang sumisigaw para sa kapakanan ng pagkakaisa at kapayapaan sa loob ng squad, huwag ipagkalat ang balita tungkol sa pagtatalaga ng bagong commander. Ito ay isang utos. Si Eleanor, ang tagapayo ng militar, ay nagsalita. Lahat para sa kapakanan ng Amerika, kailangan ka ng Flying Eagles. Hindi ka ba pwedeng manatili? Ang boses ni Nora ay nanggaling sa labas ng silid. Eleanor Curtis, you can stay if you want. Pero handa lang akong sundan ng kapatid ko, hindi ang Flying Eagles. Pagkalabas ng silid, sinabi ni Jade sa huling ilang lakas, hindi mo na kailangang sumunod sa amin, Nora. Tama ang tagapayo ng militar. Kailangan kayong lahat ng Flying Eagles. Kung wala kayong lahat, maaaring hindi nila kakayanin ang mga nangyayari sa sinaunang hangganan. Sagot ni Nora. Sis, pwede bang huwag kang maging ganito kamuwang? Kapag napunta na ang Flying Eagles sa mga kamay ng mga tiwaling politiko na iyon, sa tingin mo ba hahayaan nila kaming gawin ang anumang gusto namin? Hindi nila kinuha ang squad para makatulong tayo sa pagtatanggol ng bansa sa ating mga kaaway. Nag-aalala lang sila na baka maging malakas tayo at maabutan natin sila balang araw. Kung hindi tayo aalis, sino ang nakakaalam kung paano pa susubukan ni Jung na paalisin tayo? At sa totoo lang, mas gugustuhin kong maging commander si Colton sa halip na italaga ng mga bastos na ito ang isa sa kanilang mga puppet. Dahil alam niyang posibleng mangyari ito, bamantong hininga si Jade at nagpas siyang manahimik.
Sabi ni Nora, sis, kumusta ang pakiramdam mo? Hoy Alex, hindi ka ba maalamat na doktor? Bigyan mo ng check-up ang kapatid ko. Umalis muna tayo sa lugar na ito. Kailangan kong maghanda ng mga gamit kaya pumunta na tayo sa aking lugar pabalik sa California. Sagot ni Alex. Tanong ni Nora, how, daw? Ibinigay na namin lahat sa iyo ang aming kapangyarihan kaya wala na kaming lakas para mag-feather walk. Whitey. Sigaw ni Alex. Si Whitey ay sumusunod kay Alex sa lahat ng ito, lumiliit ang sarili at nagtatago sa kanyang mga bulsa. Matapos ipatawag ay agad itong tumalon at naging pas ang may taas na 10 metro. Kabanata 1853. Isang demonyong halimaw. Ulalas ng isa sa mga lalaking miyembro ng Flying Eagles nang makita niyang lumaki si Whitey. Halos araw-araw nilang nilabanan ang mga demonyong hayop sa sinaunang hangganan at napatay nila ang napakarami sa mga nilalang na ito na hindi sila mabilang. Nang makita kung gaano kalakas ang hitsura ni Whitey, natense ang lahat ng miyembro ng Flying Eagles. Kung hindi mawawala ang lahat ng kanilang kapangyarihan, aatakihin nila ito ng walang pag-aalinlangan. Agad naman silang sinigurado ni Alex. Huwag kang mag-alala. Ito ang aking kakampi. Nagulat si Nora. Ilang pakulo mo, Alex? Kamukha mo talaga si Doraemon, alam mo ba? Paulit-ulit mo kaming binibigyan ng sorpresa. Malapit na tayong mawala ng malay. Sagot ni Alex. No, alam mo na lahat ng sikreto ko ngayon. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, sige, lahat, sumakay. Hindi na kami maaaring mag-aksaya pa ng oras dahil lumalala na ang kalagayan ng aking amo. Mahirap sabihin kung kaya ko pang iligtas siya. Ano? Napabuntong hininga ang lahat. Akala nila noong una ay sinabi lang iyon ni Jade para i-dismiss si Kyle. Hindi talaga nila inaasahan na nagsasabi siya ng totoo. May nagsalita kaagad, then, you guys should go ahead now. Mas mabilis kung kakaunti ang pasahero kaya hiwalay na lang tayo. Pwede na tayong magkita mamaya. Mabuti naman, sagot ni Alex. Pagkatapos ay naglabas siya ng ilang bote ng pills para sa rejuvenating power bago iabot sa kanila. This is to help you guys rejuvenate faster kung sakaling may mangyari. O tama, iiwan ko ang lahat tungkol sa pamilya ni Colton sa inyong lahat. At pinakamahusay na suriin ang kanilang relasyon sa blood cult. Marami sa kanila ang malamang nakasangkot. Pagkatapos magbigay sa kanila ng ilang paalala, lumukso si Alex kay Whitey kasama si Jade sa kanyang mga bisig. Tawag sa kanya ni Nora na nasa lupa pa rin. Hoy, bigyan mo ako ng kamay. Wala akong lakas para umakyat. Bilang kapatid ni Jade, mas mabuting sumama siya dahil mas maaalagaan niya si Jade. Kaagad na ikinaway ni Alex ang kanyang kamay at dinala si Nora sa likod ni Whitey nang hindi siya kailangang hawakan. Gayunpaman, ang upuan na lumabas sa katawan ni Whitey ay maaari lamang hawakan ng isang tao. Medyo masikip na pareho sina Alex at Jade na nakaupo roon kaya wala nang natitira pang lugar para kay Nora. Sa huli, nagpa siya si Nora na umupo sa kondongen ni Alex. Pero na. Walang sawang sabi niya. Sinaman siya ng tingin ni Alex at sinampal siya sa likod. Pumunta ka. Aw, aw, aw. Bakit mo ako sinampal? Ikaw ang nakasakay sa pusa, hindi ako. Ikaw ang humahadlang sa akin. Sumakay si Whitey sa isang sprint na kasing bilis ng kidlat. Kasalukuyang walang malay si Jade kaya kinailangan siyang hawakan ni Alex. Si Nora, sa kabilang banda, ay hindi pa nakakabawi ng kanyang lakas kaya't hindi siya makaupo sa ganoong bilis. Lumipat ang katawan niya sa kondongen ni Alex. Walang magawa si Alex nang maramdaman niya ang biglang paggalaw sa kanyang pantalon. Sa huli, hindi na niya kinaya, nag-aalala na baka hindi sinasadyang mapunta siya sa mukha niya kapag nawalan siya ng balanse. Agad niyang pinulupot ang kabilang braso niya sa bewang niya, itinulak siya pababa. Makalipas ang 10 minuto, narating nila ang Rockefeller Manor. Hindi na nag-aksaya ng oras si Alex at nagmadaling pumunta sa kanyang silid, kumuha ng isang dakot na antidote pills at ibinigay kay Nora. Ay pakin mo ito sa kanya. Walang malay ang ate ko. Paano ko gagawin iyon? Tanong ni Nora.
Maaari mong gamitin ang iyong buwan. Ano? Gawin mo na lang. Gusto mo pa ba siyang iligtas? Hindi naman sa may nililigawan ka, so ano ang inaalala mo? Galit na galit si Nora na hindi niya alam ang sasabihin. Yan. Hindi pa nalulunasan ang hindi masabi na depekto sa katawan ko. Paano ako maghahanap ng makakadate niyan? Habang pinapakain ni Nora si Jade ng mga table tasks, nagpatuloy si Alex sa pagtatrabaho. Umupo siya sa sahig, hinahalo ang dugo niya kay Jade para gumuhit ng Zarbeco Talisman Formation. Habang nabuo ang bilog, inutusan niya si Nora na ilagay si Jade sa gitna. Alagaan mo siya sa ngayon. Kailangan kong maghanda ng gamot para sa kanya. At tandaan na huwag istorbohin ako sa buong proseso. Kung mabaygo ako, tapos na ang kapatid mo. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, hinawakan niya ang kamay ni Nora at ipinasok ang ilang gininto ang espiritual na kapangyarihan sa katawan nito. Makakatulong ito sa kanya na mabilis na mapasigla ang kanyang chi energy. Dahil ito ang pinagsamang kapangyarihan ng Ancient Forbidden Spells, ang banal na kapangyarihan ni Saitegarba, at ang espiritual na enerhiya ng Chaos, anumang maliit na halaga ay lubhang mahalaga. Naramdaman ni Nora kung gaano ito kalakas at kung gaano kabilis nitong binago ang kanyang lakas. Naramdaman din nito na parang nililinas nito ang lahat ng ugat niya. Bigyan mo pa ako. Tanong niya habang hinahawakan ang kamay ni Alex. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1854. Inalis ni Alex ang kamay niya. Huwag kang masyadong casual sa akin. May asawa na ako. Parang wala kang ibang babae sa paligid mo. Isa ka bang normal na babae kung gayon? Biro ni Alex kay Nora. Kakagatin ko ang leeg mo at hahayaan kang duguan hanggang mamatay. Huwag. Mga normal na babae lang ang makakagat sa akin. Pagkasabi nito ay agad na sumugod si Alex para gumawa ng mga bagong table tasks. Ang pill na kailangan niyang gawin ay grade 6 pill na tinatawag na limit breaking pill. Ito ay mas mataas sa klase at paraan na mas epektibo kaysa sa mga regular na antidote na table tasks. Hindi lamang ito nakakatulong sa detoxification, ngunit maaari itong gamutin ng iba pang mga karamdaman tulad ng pamamanhid at pagkahilo. Gaya ng inaasahan, lahat ng mga materyales na kailangan para gawin ito ay lubhang mahalaga. Isa sa mga pangunahing sangkap ay ang snake venom fruit, isang grade 6 first-class spiritual herb. Si Alex ay walang ganoong kayamanan sa stock noon, ngunit nakahanap siya ng ilan sa special ring ni Colton. Pagkalipas ng 2 oras, nagawa ni Alex na mag-synthesize ng 2 table tasks na lumalabag sa limitasyon. Agad niya itong iniabot kay Nora para maipakain niya ito kay Jade via mouth-to-mouth. Sa hindi inaasahan, nagsimulang magsuka si Jade ng mga pool ng dugo pagkatapos uminom ng gamot. Sis. Alex. Paano ito nangyari? Ang iyong gamot ay hindi talaga epektibo. Sa katunayan, pinalala pa nito ang kanyang kalagayan. Sinuri ni Alex ang pulso ni Jade at ipinasok ang ilan sa kanyang chi sa kanyang katawan. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, huwag magpanik. Ang tableta ay gumagana ng maayos. Pinipilit lang nitong palabasin ang mga lason sa kanyang katawan pero dahil grade 6 na tableta ito, napakalakas ng epekto nito kaya't hindi niya nakayanan kahit isa. Kung hindi dahil sa Zarbeco Talisman Formation na ito, subog na ang kanyang puso dahil sa malakas na epekto ng gamot. Baka masira din ang utak niya. Maluhaluhang tanong ni Nora kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Hindi ba natin siya may iligtas? Hindi lang si Jade ang kanyang sinumpaang kapatid. Siya rin ang kanyang idolo at ang kanyang mental na suporta. Kaya naman buong puso siyang itinatangi ni Nora. Nag-iisip si Alex at sinabing kailangan kong maghanap ng isang tao. Baka makatulong siya. WHO. Sino ito? Ang kasintahan ko. Si Cheryl Coney ang tinutukoy ni Alex. Halos alas 5 na ng umaga noon. Nang ilabas ni Alex ang kanyang telepono, napagtanto niyang hindi niya tinawagan si Dorothy para mag-check-in sa kanya. Kaya naman tinawagan niya muna siya at in-update siya sa lahat ng bagay.
Talagang nag-aalala si Dorothy sa kanyang kaligtasan kaya napakagaan ng loob niya nang matanggap ang tawag nito. Pagkatapos ng ilang maliit na pag-uusap, pumunta siya upang ipaalam sa iba. Pagkatapos ay dinil ni Alex ang numero ni Cheryl, ngunit sa halip ay isang lalaki ang sumipot. Natigilan si Alex. Bakit may lalaking kukunin ang telepono ni Cheryl sa ganitong oras? Pwede ba silang natutulog ng magkasama? Nandito ba si Cherry? Tanong niya, pinipigilan ang kaba sa kanyang ulo. Cherry, sino ka? Kumunot ang noo ni Alex. At sino ka? Ipasa kay Cheryl ang telepono. Sagot ng lalaki. Boyfriend niya ako. Natutulog siya ngayon. Kaya wag mo na kaming guluhin ng walang dahilan. Pagkasabi nito ay nag-end na ang tawag. Nang muling i-dial ni Alex ang kanyang numero, tila naka-off ang telepono. Nakatayo roon si Alex, natulala at naiinis. Sa kasamaang palad, narinig ni Nora ang kanilang pag-uusap at tumawa. Ano? Ang iyong kasintahan ay natulog sa iba. Oh, tingnan mo. Nagiging berde ka na. Napabuntong hininga si Alex at lumabas ng walang sinasabi. Kabanata 1855. Sino ang taong iyon? Bakit kasama niya si Cheryl ng ganitong oras? Boyfriend niya ba talaga siya? Hindi ito lubos na pinaniwalaan ni Alex. Alam niya kung sino si Cheryl at totoo nga ang nararamdaman nito sa kanya. Hindi lang nila malagpasan ang huling yugto dahil sa maraming dahilan, ngunit alam nila na kailangan lang nilang maghintay ng tamang panahon. May nangyari kaya sa kanya? Sa pag-iisip nito, nagsimulang magpanik si Alex. Nakakita na siya ng ilang artikulo na nagsasabing pinatay ng isang lalaki ang kanyang sariling asawa at ginamit ang kanyang pagkakakilanlan para patuloy na mag-post online upang lumikha ng isang ilusyon na para bang sila ay buhay pa. Gayunpaman, natanggap ni Cheryl ang legacy ng Immortal Doctor at nasa tabi niya si Gilherme Extraordinaire. Bukod dito, mayroon siyang Galactic Protection Amulet na ibinigay din nito sa kanya. Sa buong panahong ito, hindi napansin ni Alex ang pakiramdam ng pagkabasag ng anteng-anteng. Kung gagawin niya yon, pakiramdam niya ay parang nahulog ang kanyang puso. Hindi naman siguro mga tauhan ni Colton yun, di ba? Agad na napawi ni Alex ang pag-iisip ng ito ay dumating. Kung talagang mga tauhan ni Colton, hinding-hindi nila siya kakausapin ng ganoon ang ugali. Sword of the Universe. Nagpasya si Alex na huminto sa paghula at tinawag ang kanyang espada. Pag-akyat dito, sinugod ako sa bahay ni Cheryl. Hindi siya pumasok ngunit nagpasada sa hangin, sa halip ay pinakawalan ang kanyang banal na sentido, iniskan ang buong bahay. Napansin niyang natutulog pa si James samantalang nagising si Lola Connie. Kakabangon niya lang sa kama at nag-toothbrush. Pero walang bakas si Cheryl. Saan kaya siya pupunta? O tama na. Maaari kong subukang madama ang anteng-anteng. Biglang naalala ni Alex na ang anteng-anteng ay naglalaman ng ilan sa kanyang dugo at isang sinag ng espiritual na budi. Kaya magagamit niya ang Paper Doll Curse of the Three Realms para mahanap siya. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang papel na manika at gumuhit ng isang anteng-anteng sa hangin, tinataka ng isang espiritual na anteng-anteng dito. Sa sumunod na segundo, nagliyab ang papel na manika at naging isang espiritual na phoenix, lumilipad patungo sa isang tiyak na direksyon. Ginamit ni Alex ang kanyang Imperial Sword Flight at sumunod kaagad. Noong panahong iyon, katatapos lang magsipilyo ni Lola Connie at muling ibalik ang kanyang mga pustiso sa kanyang bibig. Inangat niya ang kanyang ulo para tumingin sa labas ng bintana at nakaramdam siya ng pagkagulat. Ano iyon? Tao? O isa bang multo? Dahan-dahan niyang kinusot ang kanyang mga mata at muling tumingin, ngunit ang figure ay tila nawala. Si Richit Asterisk. Sa pagsikat ng araw, ang mainit na sinag ng sikat ng araw ay sumikat sa mapuputing malalambot na ulap. Isang espada ang lumipad ng napakabilis na para bang sinusubukan nitong hatiin ang langit sa kalahati. Ilang saglit lang, narating na ni Alex ang Long Beach. Nang mapagtanto niyang ito ang kanilang destinasyon, alam ni Alex na nasa ospital si Cheryl na nakuha niya, Mercy Cancer Hospital. Kasunod ng Phoenix, sa wakas ay natagpuan ni Alex si Cheryl.
Kasalukuyan siyang nakasuot ng puting damit ng doktor, nakatayo sa harap ng isang rack ng mga kagamitan sa eksperimento, na tila abala. Nandoon din si Gilherm, ang dating immortal doctor. Paano ito natutulog? What the F asterisk sick, sino yung lalaking tumatawag? Napanit niya ako sa wala. Akala ko talaga niloko ako. Tumayo si Alex sa lumilipad na espada at marahang iwinagayway ang kanyang kamay, na ginawang usok ang maliit, magaan na phoenix habang naglaho ito sa manipis na hangin. Tahimik niya itong pinagmamasdan mula sa malayo. Tila nakatutok siya sa trabaho, nagpapatakbo ng mga eksperimento kahit sa oras na ito. Halatang-halata ang paghila niya ng magdamag. Napansin pa ni Alex na parang mas payat siya kumpara kanina, mas pointer ang baba niya ngayon. Nadurog ang puso niya nang makita siya. Noon lang napansin ni Gilherm si Alex. Inangat niya ang ulo para makita si Alex na nakalutang sa hangin sa labas. Sa sobrang tuwa ay agad niyang ipinaalam kay Cheryl. Ano? Hingal na hingal si Cheryl habang nakatingin sa direksyon na itinuro ni Gilherm at nakipagsalubong ang mga mata kay Alex. Tawag. I-click. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1856. Gaya nga ng kasabihan, ang kagandahan ay namamalagi sa mga mata ng nakamasid nito. Nagliwanag kaagad ang napakarilag na mga mata ni Cheryl nang makita niya si Alex. Siya ay mukhang nalulula at nahihiya, iniwan ang kanyang eksperimento sa isang tabi habang siya ay sumugod sa bintana. Alex. Long time no see, Cheryl. Ma'am, akala ko ayaw mo na sa akin. Pagkasabi ng mga katagang iyon, sumengot ang babae, halatang galit. Dahil medyo kakaiba ang magsalita sa bintana, itinuro ni Alex ang pintuan ng laboratorio. Pupunta ako dyan. Inilagay ni Cheryl ang kanyang maliliit na kamay sa salamin ng bintana, nananabik pa rin sa kanya. Sige, lilinisin ko ang lugar na ito. Ipinatong din ni Alex ang kamay sa salamin, saka pumasok sa loob ng gusali. Gamit muli ang kanyang divine sense, agad niyang nakita ang pinakamalapit na pasukan. Kinuha niya ang kanyang espada bago siya napansin ng sinuman at pumasok sa balkonahe patungo sa kung nasaan ang lab ni Cheryl. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinigilan siya ng isang lalaki bago siya makapasok. Ang lalaking ito ay mukhang nasa 30s at may maitim na eyebag. Masasabi ni Alex na namuhay siya sa pribadong buhay. Hindi lang siya nagkaroon ng renal insufficiency, nagkaroon pa siya ng mga problema sa andrology. Tiningnan ng lalaki si Alex mula ulo hanggang paa, halatang naiinis at naiinis. Si Alex ay hindi masyadong maganda ang pananamit sa sandaling ito, ang kanyang damit ay bahagyang punit at may bahid ng dugo. Sa totoo lang, kahit anong suot niya ay disente na dahil humingi siya ng bagong damit sa Flying Eagles pagkalabas ng Kala Temple. Kung hindi man ay nakasuot siya ng ganap na tome off na damit. Ang mga pangyayaring naranasan niya sa isang gabing ito ay sapat na para sa 3 taong halaga. May nagtangkang manghuli sa kanya pabalik sa Asexvilla. Pagkatapos ay lumaban siya at kinailangan niyang labanan si Spencer. Susunod, kailangan niyang akitin ang kanyang mga kaaway sa Kala Temple at labanan ang Bloodshear. Pagkatapos noon, kinailangan niyang pumasok sa tahanan ng mga Lawrence at sa mataas na antas na pagpupulong ng Flying Eagles upang talunin si Colton. Sa huli, kailangan niyang makahanap ng lunas para kay Jade. Talagang hindi ka panipaniwala na napakaraming bagay ang maaaring mangyari sa isang gabi lamang. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Tanong ng lalaki. Agad na napagtanto ni Alex na boses iyon ng lalaking tumatawag. Napansin pa niya ang phone ni Cheryl sa desk. Nang makita niya iyon ay nagalit siya. Nandito ako para hanapin ang girlfriend mo. Natigilan ang lalaki. Cheryl Coney. Tumango si Alex. Eksakto. Ang lalaki ay patuloy na nagtanong, anong negosyo ang mayroon ka sa kanya? Malumanay na sagot ni Alex, gusto ko siyang matulog. Agad na nag-init ang lalaki sa galit. May death wish ka ba? How dare you fantasize about my girlfriend, you piece of garbage? Halika dito at lumuhod sa harapan ko. Alisin ang iyong tsinelas at sampelan ang iyong sarili ng 100 beses sa kanila. Kung hindi, hindi ka makakalabas dito ng buhay.
Narinig ni Alex ang mga yabag. Papalabas na si Cheryl sa lab. Umiti siya. I'm in a consensual relationship with your girlfriend. Nagkasama tayo sa pamamagitan ng ating malayang kalooban. Huwag maniwala sa akin. Maaari mong tanungin kung payag ba siyang matulog sa akin. Pakiramdam ko dapat sumuko ka na lang at hayaan mo akong magkaroon ng girlfriend mo. Nagkakaroon ka ng malubhang mga isyu sa kakulangan sa bato pagkatapos ng lahat. Medyo mataas ang katayuan ng lalaking ito. Ang kanyang pangalan ay Pete Watterson, isang politiko. Bilang pinuno ng CDC ng Michigan, dinala niya ang kanyang mga subordinate sa Mercy Cancer Hospital upang makipagtulungan sa isang misyon. Gayunpaman, napansin ng lalaking ito ang maladyosang kagandahan at alindog ni Cheryl, sa kalaunan ay nahulog ang ulo sa kanya. Bukod dito, narinig niya na hindi gusto ni Cheryl ang alinman sa kanyang mga katrabahong lalaki at hindi rin siya kasal. With that, agad niya itong hinabol na parang baliw. Bagamat ilang beses na siyang tinanggihan ni Cheryl at nilinaw na hindi siya interesado sa kanya, naisip ng lalaking ito na maaga o huli ay makukuha niya ang babae dahil lang sa siya ay isang politiko. Akala niya ay maaari niyang banta si Cheryl na i-date siya sa ospital. Hindi lamang niya itinaboy ang lahat ng mga hinahangaan ni Cheryl, ngunit tinawag pa niya ang kanyang sarili bilang kanyang kasintahan. Isa talaga itong walang hiya at bossy na lalaki. Natarante siya nang marinig ang sinabi ni Alex. Inampes niya ang mesa at biglang napatayo, handang indayog ang mga kamao. Maya-maya lang binuksan ni Cheryl ang pinto sa laboratorio. Agad siyang lumabas at tumalon kay Alex, kusa at mapusok na hinalikan ito. Nang makita ito, si Pete ay natigilan, nagngangalit sa selos at galit. Kabanata 1857. Ang makita ang babaeng nagustuhan niya ay humahalik sa ibang lalaki nang wala sa sarili niyang kalooban ng labis na ikinagagalit ni Pete. Pakiramdam niya ay sisubog na ang kanyang baga. Si Cheryl ang babaeng kinaibigan niya. Sigurado siyang makukuha rin niya ang dalaga. Paano siya nakipaghalikan sa ibang lalaki? Diba cheating yan? Hindi ako papayag na ganito. Ayoko lang. Cheryl Coney. Malamig na sigaw niya. Gayunpaman, medyo ilang oras na ang lumipas mula nang magkita ang dalawa. Ngayong nagawa na nila, hindi na nila napigilan ang sarili nila. Nais nilang makapaghalikan sila ng walang hanggan hanggang sa wakas ng panahon. Wala silang pakialam sa mga dumadaan lang gaya ni Pete. Kung mayroon man, hiniling nila na sana ay magalit na lang siya. Kaya naman, hindi na siya pinansin ni Cheryl at ipinagpatuloy ang paghalik kay Alex na parang walang tao. Nabaluktot ang mga ekspresyon ni Pete. Pakiramdam niya ay uminit ang mukha niya na parang sinampal ng ilang beses. Alam niyang wala siyang magagawa kay Cheryl dahil siya ang dean ng ospital na ito. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang antas ng katayuan sa lipunan. Bukod dito, dahil siya ang sumusunod sa puso niya, kailangan niyang maging mabait sa kanya. Kaya, naisip niya na madali niyang matatalo si Alex. Inawakan niya ito sa manggas at pilit na hinayla palayo. Tapos ka na ba? Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, tila hindi niya mapipilit si Alex. Lumingon si Alex kay Pete. Nandito ka pa. Hindi ka ba pwedeng mawala? Ano? How dare you talk to me like that, bastard ka? Sumabog sa galit si Pete sa isang iglap, ang buong bungo niya ay tila sasabugan ng purong galit. Alam mo ba kung sino ako? Alam mo bang kaya kung gawing impyerno ang buhay mo sa isang salita? Maaari akong magdulot ng kapahamakan at kasawian sa iyong buong pamilya. Nanlamig ang mga mata ni Alex. Sa huling pagkakataon na may nagsabi ng ganyan sa akin, nauwi sila bilang mga balde ng laman. Gusto mo bang ikaw ang susunod? Sabihin mo sa akin, sino ka? Malamig na umungol si Pete. Sino ba ang gusto mong takutin? Tingnan mo na lang ang damit mo. Malamang security guard ka lang, di ba? Kumikita ka ba kahit $3,000 a month? Pakisabi sa kanya kung sino ako, Cheryl. Kumunat ang noo ni Cheryl at sumulyap kay Pete bago bumaling kay Alex. Nako, isa lang siyang katawa-tawang politiko. Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang posisyon bilang pinuno ng CDC. Wala siyang alam.
Parang hindi siya makapag-isip ng maayos pagkatapos makakita ng babae at lagi niya akong ginugulo at iniinis. Ah! Never in Pete's worst nightmare ay hindi niya akalain na ilalarawan siya ni Cheryl ng ganoong insulto. Namula ang mukha niya sa kahihiyan pumutok sa galit. Cheryl Coney, alam mo ba kung ano ang mangyayari sa iyo pagkatapos mong sabihin ang mga bagay na iyon? Inawakan ni Cheryl ang kamay ni Alex at ngumiti. Wala akong pakialam. Tutulungan ako ng lalaki ko sa anumang ibato mo sa akin. Si Pete ay sobrang inggit at galit na halos makahinga siya ng apoy. Ungol niya sa nakakainis na tono, Hoy Pang. Kung alam mo kung ano ang pinakamabuti para sa iyo, iwanan mo na si Cheryl. I've been my eyes on her, so it doesn't matter if you're her boyfriend, makipaghiwalay ka na lang at lumabas ka na. At paano kung sabihin kong hindi? Napakalamig ng tingin ni Alex. With his current powers, ayaw talaga niyang makipagtalo sa mga normal na tao. Parang sinusubukang labanan ng isang langgam. Parang hindi lang tama. Gayunpaman kung ang maliit na langgam na ito ay hindi makapagbigay ng pahiwatig at masubak ang kanyang mga hangganan, hindi niya iisipin na durugan ito ng isang tapak. Si Pete ay tila hindi nakakaramdam ng anumang panganib, masiglang sumagot, hindi. Tapos gagawin mo lang miserable ang buhay ni Cheryl. Dahil sa iyo, mawawalan siya ng posisyon bilang dean ng ospital na ito. O mas malala pa, babawiin ang lisensya ng kanyang doktor. Hanggat gusto ko, maaari ko pa siyang akusahan na naglalabas ng lihim na impormasyon tungkol sa bansa upang hindi na siya makabangon muli. Galit na galit si Cheryl na naging berde ang mukha. Pinisil ni Alex ang kanyang mga daliri at sinabing, kung gayon, alam mo bang kaya kitang patayin hanggat gusto ko? Well, hindi ka ba isang matigas na ulong mule? Sigaw ni Pete. Maya-maya lang hinanap siya ng dalawang subordinate ni Pete. Nakita nilang nagtatalo ang tatlo sa gitna ng hallway. Hepe, anong nangyari dito? Nagtanong sila. Sagot agad ni Pete. Sakto namang dumating kayong dalawa. Pinaghihinalaan ko na ang lalaking ito ang dahilan ng mga kamakailang kaso ng pagkalason. Siya rin ay pinaghihinalaan ng pananakit sa lahat ng mga pasyenteng iyon. Hindi lang yun, pinagbantaan niya lang akong papatayin. Pulihin siya ngayon na. Ano? Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1858. Natigilan ang mga nasasakupan. Magre-react pa lang sila, sinampal ni Alex si Pete sa mukha. Sa isang kakaibang tunog ng pag-crack, umikot ng 180 degree ang kanyang ulo. Noong sinabi kong kaya kitang patayin, hindi ito banta. Nagpapaalam lang ako sa'yo. Noong panahong iyon, hindi pa patay si Pete. Nakatayo pa rin siya at pinakiramdaman ang paligid. Nakita niya ang kanyang likuran mula sa sobrang kakaibang anggulo at narinig niya ang sinabi ni Alex. Napagtanto niya sa wakas, pinatay talaga ako ng bastard na ito. Pero, how dare he? Iyon ang huling naisip niya bago bumagsak sa lupa ng patag sa kanyang mukha. Nang makita ito ng mga nasasakupan ni Pete, natigilan sila. Nagyayelong panginginig ang damaloy sa kanilang mga gulugod. Pagpatay. Ikaw, how dare you pumatay ng tao sa sikat ng araw? Kilala mo pa ba kung sino siya? Masyado kang nahihirapan. Malamig na sabi ni Alex, go ahead and call for whoever supports him. Maghihintay ako dito. Ngayon mawala ka. Agad namang nagsitakbuhan ang dalawa na nagpapanik pa rin. Pumunta sila para tumawag. Nag-aalala si Cheryl. Si Alex sigurado ang taong ito ay maput at mapanlin lang, ngunit hindi mo siya kailangang patayin, hindi ba? Ang kanyang ama ay nagtataglay ng maraming kapangyarihan sa Long Beach. Hindi ba ibig sabihin nito na provoke natin sila? Sabi ni Alex, huwag kang mag-alala, iba lang ang dapat mag-alala kung na-provoke nila ako. At Sherry, mas payat ka ngayon. Pinapagod mo ba ang iyong sarili kamakailan? Tingnan mo lang. Ang iyong mga mata ay medyo pula. Ilang all-nighters na ba ang nahila mo, Ham? 3. Hindi, 2. Sige, 2.5 siguro. Ayos lang. Kakayanin ko ito. Ito ay kadalasang dahil sa ilang kaso ng pagkalason sa paligid ng Long Beach kamakailan.
Ang mga pasyente ay mayroon ding mga kakaibang sintomas. Lubos akong naghihinala na ito ay isang nakakahawang sakit ngunit tila hindi ko mabuo kung paano ito naipapasa. Ang weird lang talaga. Sabi ni Alex, nakakagulat na pareho kayong hindi makumpirme ni Gilherm kahit na nagtutulungan kayo. Pagkatapos nito, ipinasok ni Alex ang daloy ng kanyang gininto ang Corchi sa katawan ni Cheryl. Matapos itong pumasok sa kanyang mga ugat, naramdaman niyang parang lahat ng kanyang pagod ay nawala sa hangin. With her newly reined energy, nilainggan niya si Alex. Ang iyong mga medikal na kasanayan ay mas mahusay kaysa sa akin, kaya tingnan natin ang lason. Kung hindi tayo makakahanap ng solusyon sa lalong madaling panahon, nag-aalala ako na mas maraming tao ang malalason. Sige. Masayang sumang-ayon si Alex. Alam niyang hindi magpapatalo si Jade sa anumang mga emergency na nagbabanta sa buhay dahil uminom siya ng tableta na lumalabag sa limitasyon. Sinundan ni Alex si Cheryl sa laboratorio. Bigla niyang naalala at nagtanong, bakit mo ako hinanap sa ganitong oras? Sagot ni Alex, I have a very tricky case on my plate too. Nais kong tumulong ka sa pag-diagnose sa kanya. Pero hindi ko inaasahan na may lalaking tumatawag. Sinabi pa niya na boyfriend mo siya at kasama mo siya sa pagtulog. Kaya pumunta ako dito sa lalong madaling panahon. Nagulat si Cheryl at sa wakas ay naalala. Naiiwan ko yung phone ko sa labas. Inabot ni Alex sa kanya ang isang phone. Dala ko para sa'yo. Umisi si Cheryl habang kinukuha iyon. So what you're saying is, pumunta ka lang dito dahil nagseselos ka. Kung ganoon dapat ba akong magpasalamat kay Pete? Kung hindi, ako ay ipinadala sa malamig na bangko at hindi na umiral sa iyong puso. Tanging ha. Kabanata 1859. Siyempre hindi. Agad naman itong tinanggi ni Alex. Bakit naman kita itatabi? Hindi ko ba sinabi sa iyo na kailangan kong pumunta sa Flying Eagles Academy? Kakabalik ko lang kahapon. Nasabi lang iyon ni Cheryl para sabihin iyon pero na-curious na siya sa Flying Eagles Academy matapos itong banggitin ni Alex. Ano ang nangyari doon? Sabi ni Alex, mahirap ipaliwanag pero maiintindihan mo kapag dinala kita doon para maglibot. Mas malaki lang ito kaysa karamihan sa mga akademya at nagbibigay ng iba't ibang kurso. Aasahan ko iyon kung gayon. Pagpasok sa lab, napansin niyang hindi na nakabalik si Gilherm kasama si Cheryl. Kasalukuyan siyang nasa harap ng isang table. Ngayong matagal na niyang nakatrabaho si Cheryl, tila bahagyang tumaas ang kanyang espiritu. Gayunpaman kung walang katawan, mahirap para sa kanya na gawin ang karamihan sa mga bagay. Halimbawa, hindi niya magawa ang alinman sa mga eksperimento ng mag-isa. Guro. Bati ni Gilherm at magalang na yumuko kay Alex. Tumingin sa kanya si Alex, nagtanong, Gilherm, gusto mo bang magsagawa ng mga eksperimento ng mag-isa? May paraan ako para hayaan kang magkaroon ng pansamantalang katawan. Gagamitin mo ba ang bangkay ng lalaking iyon sa labas? Tanong ni Cheryl. Umiling si Alex. Siyempre hindi. Hindi niya deserve iyon. Hindi kailanman nagagawa ni Alex ang kanyang sarili na gawin ang ganoong bagay. Isang insulto kay Gilherm kung hahayaan niyang angkinan niya ang bangkay ni Pete. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang paper doll. Marahang binibigkas ang paper doll Curse of Three Realms, ang manika ay agad na naging kasing laki, ngunit sa kapal lamang ng isang piraso ng papel. Ang buong bagay ay mukhang medyo kakaiba. Sa kabila nito, tila nagulat si Gilherm. Iyan ang paper doll Curse of Three Realms ng mga Diyos ng medisina. Guro, binabati kita sa pag-aaral ng gayong mahalagang kasanayan. Natigilan si Alex. Alam mo rin ito. Sumagot si Gilherm, noong araw, sinasaliksik din ng aking guro ang paper doll Curse of Three Realms. Nag-iwan siya ng ilang impormasyon dito pagkatapos niyang makapasa. Nakalulungkot, hindi ko maiikot ang aking mga daliri dito. Napangiti si Gilherm. I'm more than willing to, Master. Pagkatapos niyang lumipat sa papel na manika, nagsimula itong lumawak mula sa mga gilid. Pagkatapos ay pinagdikit ni Alex ang kanyang hinlalaki at hintuturo, tinapik ang noo ng paper doll.
Nagulat si Cheryl nang makita ang map atra at mapurol na manikang papel na naging Gilherm sa isang segundo. Tinitigan siya nito nang hindi makapaniwala. Maaari ko bang hawakan? Tanong niya kay Alex. Napangiti si Alex. Siyempre. Marahang hinawakan ni Cheryl ang balikat ni Gilhen, ngunit kakaiba ang pakiramdam nito. Pakiramdam niya ay hinahawakan niya ang isang manikang papel sa kabila ng pagtingin nito sa isang buhay at humihinga na tao. Ito ay kung gaano hindi ka panipaniwala ang Paper Doll Curse of Three Realms. Sabi ni Alex, natuto lang din ako sa basic kaya hindi ako masyadong pamilyar sa skill na ito. Ang manikang papel na ito ay maaari lamang mapanatili sa loob ng isang linggo kaya kailangan mong magpalat sa oras na iyon. Pero makakapaghanda pa ako. Nakatayo doon si Gilherm, pinakiramdaman ang kanyang bagong natagpuang katawan. Siya mismo ay namangha sa kapangyarihang ito. Pinagdikit niya ang mga kamay niya at yumuko kay Alex. Guro, ito ay kamangha-mangha. Pagkatapos ay nagtanong si Alex, ipakita mo sa akin ang laso na nakita ninyo noon. Ano ito? Itinuro ni Cheryl ang mga test tube na nasa laboratory table. Keto na. Ito ang mga laso na nakuha mula sa mga pasyente. Ngunit ang laso na ito ay nakakaapekto sa mga pasyente sa isang kakaibang paraan. Hindi sila papatayin nito, ngunit nagiging semi-conscious sila at lumalala ang kanilang kadaliang kumilos. Para silang nagiging hayop. Oh. Natigilan si Alex. Kakaiba talaga ang laso na iyon, naisip niya. Maingat niyang kinuha ang isang test tube. Gayunpaman nang mahawakan ito ng kanyang mga daliri, naramdaman niya na ang mga lason sa loob ng tubo ay eksaktong kapareho ng Lamason kay Jade. Ano kayang ibig sabihin ng lahat ng ito? Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1860. Nakakunot ang kilay, natigilan si Alex sa pwesto. Mula sa kanyang ekspresyon, may nasasabing mali si Cheryl. So, may nahanap ka ba? Nakita ko ang laso na ito, sagot ni Alex. Ha? Saan? May gamot ba para dito? Tanong ni Gilherm. Umiling si Alex. Sa katawan ng aking amo. Kasalukuyan siyang nalasan dito at ang kanyang buhay ay nasa panganib. Noong una ay gusto kong humingi ng tulong sa inyong dalawa. Para makita kong may lunas dito. Sinabi ni Gilherm, ang pinakamalaking problema na mayroon kami sa ngayon ay upang mahanap ang pinagmulan ng laso na ito. Kung hindi, ito ay tulad ng paghahanap ng isang karayom sa isang dayami. Hindi namin alam kung saan magsisimula. Guro, paano nalasan ang iyong amo? Siya ay nalasan sa Myriad Demon Valley ng sinaunang hangganan, sagot ni Alex. Hindi nakaimik si Gilherm. Noong panahon niya, ang sinaunang hangganan ay hindi pa umiiral, kaya't halata na siya ay walang kaalam-alam kung ano ang Myriad Demon Valley. Walang kwenta ang pagtatanong ng ganyan. Gayunpaman, kahit na may mga kaso na naitala sa mga aklat ng Mercy Cancer Hospital, ang mga taong ito ay na-quarantine sa mga isolation ward. Bukod dito, ang impormasyon sa mga pasyenteng ito ay ganap na selyado mula sa publiko. Iilan lamang sa loob ng ospital na ito ang nakakaalam nito. Sabi ni Alex, dalhin mo ako sa mga pasyenteng iyon. Tumango si Cheryl. Sa paglabas ng tatlo sa laboratorio, sinipa ng isang lalaki ang pasukan, umiyak ng malakas, Pete, oh Pete. Paano ka nalang mamatay ng ganyan? Sinong bakla ang gumawa nito? Puputulin ko sila. Papatayin ko ang buong pamilya nila. Tabog. 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 Isang malaking grupo ng mga tao ang sumugod sa gusali. Lumilitaw na sila ay nasa daan-daan na nagsisisiksikan sa gusali. Bawat isa ay may hawak na iba't ibang sandata at may mabalasik na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Isang tingin lang halatang triad gang sila, mga tawag na parte ng underworld. Wala silang pakialam kung nasaan sila sa oras na iyon. Pagkatapos mag-barging sa lab, walang pag-aalinlangan nilang dinurog ang lahat ng nakita nila sa mesa. Ito ang pinakamahusay na laboratorio sa loob ng ospital. Ang bawat piraso ng kagamitan dito ay may pinakamataas na kalidad, hindi banggitin kung gaano kamahal ang mga ito. Ang pagbagsak sa kanila ay magdudulot ng matinding pagkalugi sa ospital.
Nadurog ang puso ni Cheryl. Tumigil ka. Tumigil kayong lahat. Sino kayong mga tao? Sinong nagsabing pwede kang magulo sa ospital? Ako. Isang boses ng lalaki ang nanggaling sa labas ng pinto. Pagkatapos nun pumila ang buong barkada sa gilid. Pumasok ang isang maitim na lalaki na nasa huling bahagi ng 50s puno ng hangarin na pumatay. Tinignan niya ang tatlo at tinanong sino ang pumatay sa anak ko. Ipakita ang iyong sarili. Ang lalaking ito, si Tom Watterson, ang ama ni Pete. Sa hindi inaasahan, bagamat si Pete ang pinuno ng CDC, mayroon siyang ama na nakipagsiksikan sa underworld. Siya kahit na tila siya ay gumagawa ng mabuti sa tulad malilim na negosyo. Ginawa ko. Isang hakbang pasulong si Alex at inamin ito. Dahil nawala ng anak si Tom, gusto niyang balatan si Alex ng buhay at ipakin sa mga aso. Galit na sigaw niya. Pumunta ka sa harap ng aking anak at bigyan siya ng 300 kautaw. Hindi ko puputulan ang bangkay mo kapag ginawa mo iyon. Bahagyang huminto, tumingin siya kay Cheryl. Kaya ikaw ang babaeng nakasama ng anak ko. Ang ganda-ganda mo. Ibalik mo ang bangkay ng aking anak sa aking lugar mamaya at ipagluksa ang kanyang pagkamatay bilang asawa niya sa loob ng 3 taon. Ano? Nagdilim ang ekspresyon ni Cheryl. Paano siya makakapagbigay ng ganoong utos? Sa sandaling iyon, ang boses ng isang tao ay humadlang sa kabiguan. Tom Watterson, may death wish ka ba? Hindi ka lang pumasok sa isang ospital kasama ang iyong barkada, inutusan mo pa ang aking amo na mag-drove. Para sa anak mo. Sino ka sa tingin mo? Isang napakarilag at mag-aral na babae ang pumasok sa gusali. Siya ang unang estudyante ni Alex, si Anna Coleman. Kabanata 1861. Bakit nandito si Anna? Siyempre, kanina pa siya tinawagan ni Alex. Kung ang balitang may namamatay sa ospital ay kakalat, ito ay isang seryosong bagay kahit na ang kasalukuyang Alex ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa aspetong ito ng kaguluhan. Gayunpaman si Cheryl ang dean ng ospital na ito. Ito ang pinakaangkop para sa Divine Constabulary na pumasok at lutasin ang usaping ito. Sa kanyang sorpresa, ang mapahamak na Pete Watterson na iyon ay talagang may isang ama na sangkot sa underworld. Tapos mas prescient pa siya. Buzz. Nang makita ni Tom si Anna at ang grupo ng mga miyembro ng Divine Constabulary na nakauniforme na nakatayo sa likuran niya para siyang Bolt mula sa assault. Bilang underworld boss ng Long Beach, paanong hindi niya alam ang tungkol sa Divine Constabulary? Kahit na hindi niya ito unang pagkakataon na mag-cruise ang landas ni Anna, ang tigre. Siya ay isang baliw. Bukod dito, nabalitaan pa niyang na-promote si Anna kamakailan. Siya ay naging pinuno ng South California Divine Constabulary at iyon ang higit na dahilan para hindi siya masaktan. Ito ay si Captain Coleman. What brings you here? Nag-iba agad ang ekspresyon ni Tom. Malamig na ungol ni Anna, ngunit tumalikod siya at hinayla ang kamay ni Alex. While acting cute, she said, Master, kailan ka pa bumalik? Bakit hindi mo ako pinaalam? I missed you so badly. Tingnan mo, tumbok na ang baba ko, hawakan mo. Ano? Natigilan si Tom at ang kanyang mga kampon. Ano ang nangyayari? Ang brat na ito ay ang master ni Captain Coleman. Nauutal na sabi ni Tom, Captain Coleman, his. Your master. Gayunpaman sa pagtingin sa kanila, bakit sila ay mas mukhang mag-asawa? Iyon ay magiging mas nakakatakot. Magagalit si Anna on the spot pagkatapos malaman na pinaluhod niya ang kanyang nobyo sa harap ng kanyang anak at sinabi pa sa kanya na pananatilihin nilang buo ang kanyang bangkay, di ba? Kaya lang lumapit kay Alex ang ibang kasama ni Anna at niyakap ito. Umiti siya at sinabing, Brother Rockefeller, ang tagal na. Ang taong iyon ay si Sky Melvis. Umiti si Alex at sinabing, Captain Melvis. Umiti si Anna at sinabi, Guro, hindi na kapitan si Kuya Sky. Pinarangalan na siya ngayon bilang isa sa 8 Protectors of Divine Constabulary at ang kanyang cultivation ay sumikat din. Nasa advanced earth rank na siya ngayon. Sabi ni Sky, ito ay salamat sa elixir ni Brother Rockefeller na kaya kong malagpasan ang mga tanikala.
Salamat din sa pagpapahalaga ng Pangulo na italaga ako bilang tagapagtanggol. Kung pag-uusapan, medyo nakakalungkot. Sabi ni Ana, anong sayang? Hindi pa ba sapat ang maging tagapagtanggol? Gusto mo bang maging presidente? Umiti si Sky at sinabing, nagbibiro ka ba? Ako, si Sky Melves, kilala ko ang sarili ko. Paano ko mapapangarap na makuha ang posisyon ng Pangulo? Sayang lang kung mamanahin ni Brother Rockefeller ang legacy ng presidente, siya na ang magiging bagong presidente. Sa pangunguna ni Brother Rockefeller sa pangkalahatang sitwasyon, tiyak na magiging superior tayo sa Department 6 basta't sinusundan natin siya para pumunta sa mga labanan at patayin ang mga kaaway. Kapatid na Rockefeller, nabalitaan ko na binanggit ng Pangulo na talagang gusto kanyang maging susunod na Pangulo ngunit sa kasamaang palad, sinabi niya na ang Divine Constabulary ay napakaliit para sa iyo. Ano na ngayon ang iyong cultivation, kapatid na Rockefeller? Kumalaklak si Alex. Umiling siya at nagtanong, kumusta ang aking lolo kamakailan? Sabi ni Sky, he's doing great. Kamakailan lang ay iniisip niyang magretiro ngunit wala siyang mahanap na angkop na kahalili. Sabi ni Alex, Grandpa has spent most of his life in Divine Constabulary. Baka hindi siya maka-adapt dito kung magpapahinga siya. Don't worry, bibisitahin ko siya kapag libre ko. Hindi dapat maging problema para sa kanya ang pagsusumikap ng ilang taon pa. Kamakailan, ito ay medyo may kaganapan at maaaring may malalaking pagbabago sa Amerika. So, dapat mentally prepared kayong mga tao. Ha? Guro, anong uri ng malalaking pagbabago? Gulat na tanong ni Ana. Nang may sasabihin pa sana si Alex ay napansin niyang maraming tagalabas sa paligid. Napatingin siya kay Tom on the spot. Kalmado at hindi nakakapinsala ang tinging iyon, ngunit parang nataman lang siya ng kidlat. Napatulala siya to the point na muntik na niyang makalimutan kung sino siya. Palibhas ay walang pakialam sa iba, si Alex at ang ilang mga tao ay nag-uusap habang tinatrito ang iba pang mga tao na parang hangin. Gayunpaman, ang kanilang pag-uusap ay naging sanhi ng pawis ni Tom at ang kanyang puso ay malapit ng tumalon mula sa kanyang lalamunan. Sinimulan niyang isumpa ang kanyang anak na si Pete sa kanyang puso. Anak ka ng B***. Anong klaseng gulo ang pinasok mo lang ako? Tawag. I pre. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1862. Kahit na hindi niya naiintindihan ang karamihan sa mga ito, halos masasabi niya na ang binata sa harap niya ay isang big shot na may kahangahangang background. Hindi lang siya ang Panginoon ni Ana kundi parang apo rin siya ng presidente ng Divine Constabulary. Ang ganitong uri ng malaking pagbaril ay madaling mapuksa ang mga Watterson sa pamamagitan lamang ng pagsasalita, ngunit ang kanyang handgal na anak ay humarap sa kanya ng direkta. Gusto ba niya ng excitement dahil nainis siya sa komportableng buhay niya sa Watterson sa Long Beach? Thud. Direktang lumuhod si Tom sa harap ni Alex. Sir, patawarin niyo po ang anak ko sa ginawa niya. Hindi namin alam kung sino ka. I'm really sorry, sir. Napatingin sa kanya si Alex, ha? Bakit ka nagsorry sa akin? Sinabi ni Tom, Sir, ako, si Tom Watterson, ay nabigo na turuan ang aking anak ng maayos at hayaan siyang masaktan kayo at ang iyong kasintahan, mangyaring patawarin ako. Hindi mo na ako kailangan lumuhod. Ayaw mo na bang makuha ang buo kong bangkay? Hindi kailangan ng girlfriend ko na magluksa sa anak mo bilang asawa niya sa loob ng 3 taon, ha? Sa sandaling sinabi iyon ni Alex, namutla ang mukha ni Tom habang nanginginig. Bumagsak siya sa lupa at sinampal ang sarili sa file face habang sinasabi niya, I deserve to die, I deserve to die. Dapat kang mamatay kung gayon. Iniunat ni Alex ang palad at idiniin ang kawalan. Basag. Nanlambot si Tom sa lupa na durog ang lahat ng buto na naging isang tumpok ng labi. Sa sandaling binanggit ni Tom na gusto niyang maging asawa ng kanyang anak si Cheryl at magluksa sa kanyang lugar sa loob ng 3 taon, nasa listahan na siya ng kamatayan ni Alex. Kung hindi niya pinatay ang taong ito, hindi ba't nangangahulugan iyon na wala siyang pakialam kay Cheryl? Nagkakagulo ang mga nasasakupan ni Tom dahil sa pagkabigla. Kailan pa sila nakakita ng isang tao na gumagamit ng gayong kamanghamanghang pamamaraan noon?
Parang Diyos si Alex sa kanila. Maraming tao sa pasukan ng laboratorio ang gustong tumakas para makatakas sa hindi kanais-nais na sitwasyong ito. Gayunpaman sa sandaling ito, isang malaking banal na espada ang lumipad mula sa loob na binasag ang pinto ng malakas at tuluyang nakaharang sa pasukan. Ito, namutla ang ekspresyon ng mga tao nang magsimula silang magduda sa kanilang buhay. Masyadong mapanganib ang mundong ito. Paano sila nakaligtas nitong mga nakaraang dekada? Hindi lang ang mga subordinate ni Tom, maging sina Sky at Anna ay natulala din. Na-overestimated na nila ang lakas ni Alex pero habang mas kilala nila siya, mas malaki ang agwat na nakikita nila. Hindi. Ito ay hindi na isang puwang lamang, ito ay isang malaking pagkakaiba sa pagitan ng iba't ibang larangan. Sinabi ko bang pwede kayong umalis? Bayaran muna ang mga kagamitan na nasira ninyo. Mahinahong sabi ni Alex. Pagkatapos lumingon siya kay Anna. Anna, pakiayos ang mga bagay dito. Ang sitwasyon ngayon ay sapat na nakakaabala. Kung ang mga puwersang ito sa ilalim ng mundo ay hindi makapagpigil sa kanilang mga sarili at kumilos ng walang ingat sa pamamagitan ng pagbiktima sa mga mamamayan, kung gayon hindi na kailangang umiral sila. Tinanggap ni Anna ang utos. Oo, guro. Pagkatapos lumingon si Alex kay Sky at sinabing Captain Melves. Protector Melves, nabalitaan ko na maraming kaso ng pagkalason dito kamakailan at naniniwala ako na hindi ganoon kadali ang mga bagay. Pupunta kami ngayon sa ilang mga pasyente. Gusto mo bang sumama? Dahil maaaring kailanganin ng bagay na ito ang tulong ng Divine Constabulary. Agad na sinabi ni Sky, Brother Rockefeller, ako na ang humawak sa kasong ito at iyon ang dahilan kung bakit ako nananatili sa Long Beach ngayon. Tumango si Alex. Hindi nakapagtataka kung gaano sila kabilas dumating. Pero na. Paglabas nila ng laboratorio, aksidenteng nabangga ni Sky si Gilherm. Gayunpaman para siyang nabangga sa isang papel. Nagmamadaling ibinolin niya ang kanyang ulo na parang hindi makapaniwala. Kabanata 1863. Hindi nagtagal, nakita ni Alex ang ilang pasyenteng may lason. Gaya ng inilarawan ni Cheryl, nasira ang katinoan ng mga taong ito matapos silang malason at kumilos sila na parang hayop sa zoo. Bukod dito, sila ay mas ganid. Lahat sila ay nakalock sa loob ng isolation ward at nakatali sa kanila ng mga strap. Gayunpaman, sila ay talagang makapangyarihan. Duguan ang kanilang mga mata at ang tumataas na enerhiya ng dugo ay nagmula sa kanilang mga katawan. Nang makita nilang papasok si Alex at ang iba pa ay sumirit sila ng malakas at nagsisigaw sa galit. Ang mga tunog na kanilang ginawa ay walang pinagkaiba sa mga hayop. Sa oras na ito, isang maliit na batang babae sa isa sa mga kama ang biglang sumigaw ng "Ah!" Ang kanyang mga mata ay naging madilim na pula at ang kanyang orihinal na puti ng nyebe na mukha ay may mga linyang kulay dugo. Sa kanyang nakabukang bibig, ang mga pangil ay lumalawak sa bilis na nakikita ng hubad na mata habang ang kanyang mga kuko at mga kuko sa paa ay lumalaki din ng malupit. Bang! Bang! Sa hindi inaasahang pagkakataon, naputol niya ang hindi mapapantayang malalakas na sinturon na nakatali sa kanyang katawan ng sabay-sabay. Biglang tumalo ng maliit na babae at mabangis na kumamo sa mukha ni Cheryl gamit ang mahahabang kuko nito. Ah! Bulalas ni Cheryl. Pagkatapos nito, hinarang ni Alex ang pag-atake ng batang babae gamit ang kanyang kamay. Inawakan niya ito sa kanyang lalamunan, sumugod pasulong at inipit siya pabalik sa kanyang kama. Ibinuka ng dalaga ang kanyang bibig at sumirit. Gusto niyang kagatin si Alex gamit ang matatalim nitong ngipin ngunit hindi niya ito maabot kahit anong mangyari. Gayunpaman, pinadyak niya ang kanyang mga kamay at paa sa paligid, gumawa ng malalakas na tunog. Sinadya niyang kinurot si Alex gamit ang matutulis na mga kuko nito na nagkamot ng mga damit. Gayunpaman, mayroon siyang proteksyon ng Mystic Armor at ng Benares Dragon, sinila, kaya paano masisira ng batang babaeng ito ang kanyang depensa. Swoosh! Gumawa ng selyo si Alex gamit ang kanyang mga daliri at tinapik ang noo ng batang babae. Ang batang babae ay halos 10 taong gulang lamang ngunit ang lakas na ipinakita niya kanina ay nagulat kay Alex.
Kahit na ang isang royal rango na martial artist ay hindi maaaring magkaroon ng kanyang lakas. Paano siya naging napakalakas? Nagtataka namang naglakad si Sky. Sa pagtingin sa ngayon ay kumalma na ang maliit na batang babae, sinabi niya, naramdaman ko ang lakas na ipinakita niya kanina ay napakalakas. Baka isa siyang martial artist. Pagkasabi noon ni Sky, isa pa ang kumalas sa mga sinturon at tumalon. This time, binata na. Tulad ng maliit na batang babae noong una, tumalon siya at nagsimulang umatake sa mga tao, ngunit sinundan din niya si Cheryl. This time, kumilos si Sky para pigilan ang binata. Laking gulat niya nang mahawakan niya ang binata, nataman siya ng napakalakas na puwersa kaya napaatras siya ng ilang hakbang. Si Sky mismo ay natigilan. Kinuha ni Sky ang elixir na ibinigay sa kanya noon ni Alex para pabitain ang kanyang energy core, at mula noon, nakagawa na siya ng breakthrough sa kanyang cultivation sa pamamagitan ng accumulation. Ngayon ay unti-unti na siyang lumalapit sa ranggo ng Advanced Earth, ngunit hindi man lang siya makatanggap ng tama mula sa isang nakalalasong binata. Walang maniniwala. Si Alex na nakatingin sa gilid ay nagtanong, kailangan mo ba ng tulong? Tinanggihan ni Sky ang alok niya. Bilang tagapagtanggol ng banal na konstabularyo, kung hindi man lang niya maaayos ang isang lason, ordinaryong mamamayan, paano niya mapapanatili ang kanyang posisyon bilang tagapagtanggol? Pagkatapos si Sky at ang batang pasyente ay nag-away sa isa't isa sa isolation ward sa loob ng buong 5 minuto bago niya nagawang maipit ang binata. Pawis na pawis si Sky sa pagod. Punit-punit ang kanyang damit at maging ang kanyang mga braso ay dumyugo dahil sa kalmo. Sa sobrang hiya, niya, I apologize for the goofy scene. Ngunit ang lakas ng pasyenteng ito ay hindi kapani-paniwala. Nakita ni Cheryl ang mga sugat sa kanyang mga braso at agad na sinabi, bilasin mo at disimpektahin ang iyong mga sugat. Baka nakakahawa ang lason nila. Natakot si Sky. Umiling si Alex at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi ito nakakahawa. Sa pamamagitan ng third eye, wala siyang nakitang kakaibang elemento ng enerhiya ng dugo sa mga sugat ni Sky. Master, may nakita ka ba? Sabi ni Gilherm. Tumango si Alex. Talaga, may nahanap ako. Tingnan mong mabuti ang mga taong Nolason na ito. Paano sila naiiba sa mga ordinaryong tao? Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1864. Nag-iisip sandali si Gilherm at sinabing parang iba ang bloodline na dumadaloy sa kanila. Sabi ni Alex, tama. Ang mga pag-atake ng mga taong ito ay malakas. Sa mga tuntunin ng lakas at bilis, malayo sila sa mga normal na tao. Kung ito ay isang simpleng pagkalason, tiyak na hindi ito magiging ganito, ito ay dahil ang mga taong ito ay nagtataglay ng mga espesyal na linya ng dugo. Ang lason ay nagpasigla sa mga potensyal na linya ng dugo sa kanilang mga katawan, kaya't sila ay mas makapangyarihan kaysa sa mga ordinaryong tao. Sinabi ni Gilherm, ang ibig bang sabihin nito ay ang mga taong may espesyal na bloodline lang ang maaaring mahawa. Sabi ni Alex, iyan ang susi. Napakamot ng ulo si Sky. So, hindi ako nahawa dahil wala akong espesyal na bloodline. Kahit na ito ay isang magandang bagay, bakit tila siya ay mas mababa kaysa sa iba? Alex nodded his head and said to Cheryl, you're a special bloodline holder, kaya kanila unang inatake. Kung nasaktan ka sa kanila, maaari kang mahawa. Kaya kailangan mong maging mas maingat. Natigilan sandali si Cheryl bago siya nagtanong, anong klaseng espesyal na bloodline ang mayroon ako? Napangiti si Alex. Malalaman mo pagdating ng panahon. So ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ni Sky. Maaari ba nating gamutin ang lason sa mga taong ito? Kung hindi natin mahanap ang panlunas, maaaring malubha ang problema. Nagring ang phone niya nang magsalita siya. Ito ay isang tawag mula sa isang kasamahan ng Divine Constabulary. Sinabi ng taong iyon na nakakita sila ng pinaghihinalaang target na nananakit ng ibang tao sa isang wet market sa Long Beach. Sa pagsisiyasat, napansin nila ang ilang kaina-hinalang pag-uugali at tila may namamahala sa pinangyarihan. Ano? May nag-uutos sa kanila. So hindi ito isang natural na sakuna kundi isang gawa ng tao. Nagulat si Sky.
Agad na sinabi ni Alex, tara na at tingnan natin. Iniling niya kina Cheryl at Gilherm na manatili sa ospital at hinimok si Cheryl. Layuan ang mga taong ito at huwag hayaang makalapit sa kanila ang sinumang espesyal na may hawak ng bloodline. Kung hindi, sila ay magiging sanhi ng mga taong ito na magmukmak at mag-atake. Niyakap siya ni Cheryl. Mag-iingat ka. Ihintayin kita dito. Sige. Marahang kinurot ni Alex ang paso niya. Pagkatapos nun sinundan niya si Sky at nagmamadaling lumabas. Sa daan, nakasalubong nila si Anna na naghahanap sa kanila. Naayos na ni Anna ang mga nasasakupan ni Tom at ipinaubaya ang natitirang gawain sa kanyang mga nasasakupan. Matagal na niyang hindi nakikita si Alex. Ngayong sa wakas ay nakilala na niya ito, gusto na lang niyang nasa tabi niya ito at ayaw kung saan-saan. Maya-maya nakita niyang nagmamadali silang umalis kaya agad niya itong naabutan. Saan kayo pupunta? Maikling paliwanag ni Sky. Sinabi agad ni Anna na gusto niyang sumama. Matapos tumakbo palabas ng ospital, kinuha ni Anna ang isang susi para i-unlock ang sasakyan. Gayunpaman, casual na ikinaway ni Alex ang kanyang kamay at tinawag ang Sword of the Universe. Inawakan niya si Anna at inilagay sa espada na kasing laki ng tabla ng pinto. Hindi natin kailangang magmaneho doon. Mas mabilis ito. Habang isinaaktibo niya ang kanyang banal na kamalayan, ang Sword of the Universe ay lumipad sa kalangitan. Parehong nagulat sina Anna at Sky. Kinakabahan silang nakahiga sa espada at hindi ng ahas na gumalaw, na para bang natatakot silang mahulog ng hindi sinasadya. Itinaas pa ni Anna ang kanyang ulo at sumigaw, "Guro, naging immortal ka na ba?" Sinulyapan siya ni Alex at sinabing, iyon ay para ilarawan ang pagkamatay ng isang tao. Gusto mo ba akong patayin kaagad? Hindi, pero paano ka natutong lumipad? Ito ay walang kakaiba. Maraming tao ang marunong lumipad sa Flying Eagle Academy. Sabay-sabay na namangha sina Anna at Sky. Kabanata 1865. Sa pagtingin sa firm na si Alex, si Sky ay napuno ng mga emosyon sa pagkakataong iyon. Hindi ba ang isang matayog na espiritu ng kabayanihan at isang walang kamatayang may lumilipad na tibak ang sukdulang pangarap ng lahat ng tao? Gusto niya rin. Ngunit ngayon, nakahiga lang siya sa espada ng ibang tao at nanginginig. Hindi man lang siya naglakas loob na tumayo. Nang makita ang kanilang mga nakakatawang tingin, ngumiti si Alex at sinabing, huwag kang mag-alala na mahulog ka, tumayo ka kaagad. Mahigpit na hinawakan ni Sky ang isang pattern ng uka sa espada at desperadong umiling. Hindi. Kapatid na Rockefeller, sa tingin ko medyo komportable na nakahiga dito. Oh, hindi ako naging ganito ka-comfortable. Walang imak na umiling si Alex. Tinulungan niyang tumayo si Anna gamit ang isang kamay. Agad namang tumalon si Anna at sinunggaban si Alex na parang pugitan na pumulupot sa kanyang katawan. Sa sobrang takot niya ay tumanggi siyang pakawalan siya at sumigaw, "Guro, kailangan mo akong yakapin ng mahigpit. Huwag mo akong hayaang mahulog." Ako, medyo takot ako sa matataas. So, takot ka sa matataas. Bakit hindi mo sinabi sa akin ng maaga? Bahagyang inapakan ni Alex ang kanyang paa at tumagilid ang espada, pumikit si Anna at yamakap sa leeg ni Alex. Gusto pa ni Sky na mapanatili ang kanyang imahe noong una, ngunit hindi nagtagal, nagsimula siyang sumigaw ng malakas. Hindi ko na kayang kumapit pa. Babagsak ako. Sabi ni Alex, hindi ka mahuhulog. Maging ang mga ugat sa kamay ni Sky ay nagsimulang umuumbok habang siya ay sumigaw, sinadya ko talaga. Hindi na talaga ako makatagal. Babagsak na talaga ako. Kapatid na Rockefeller, iligtas mo ako. Mariin niyang kinuyam ang kanyang mga daliri. Ang mga recess sa Sword of the Universe ay hindi ganoon kalalim, ngunit wala siyang lakas at ang kanyang mga daliri ay nagsimulang kumalas ng isa-isa hanggang sa mabaligtad at sumigaw sa pagkabalisa. Sa wakas, pakiramdam niya ay nahulog siya sa lupa. Tumangala siya sa langit na may maputlang tingin. Shitty. Patay na ba ako? Sigurado akong naging isang tumpok ng laman mula sa pagkahulog sa taas.
Sa oras na ito, nakita niya ang isang babae na may hawak na isang maliit na batang babae na naglalakad sa kanya. Ang maliit na batang babae ay tumingin sa kanya ng kakaiba at sinabi, "Nanay, siya ba ay nababaliw?" Huwag na lang isipin ang psycho. Inayla ng babae ang batang babae. Umupo si Sky, only to find that he was just lying on the ground without any injury on him. Nagmamadali siyang bumangon. Anong nangyari? Hindi ako namatay. Si Alex at Ana ay nakatayo sa tabi niya. Sabi ni Alex, hindi ka namatay. Nandito na tayo. Ha? Tumawa si Ana at sinabing, Kuya Sky, katawa-tawa ka ngayon lang. Tumingin-tingin si Sky sa paligid at napagtantong nakarating na sila sa pasukan ng palengke. Hindi nagtagal, dalawang miyembro ng Divine Constabulary ang lumapit sa kanila. Pareho silang pamilyar na mukha, Steel Tower at Ted Summers. Tuwang-tuwa sila nang makitang nailigtas ni Alex ang Steel Tower sa bingit ng kamatayan noon, kaya naman laking pasasalamat niya kay Alex. Lumapit siya kay Alex at niyakap ito ng oso nang makita siya. Si Alex ay itinuturing na isang matangkad na lalaki. Siya ay halos 6 na talampakan 3 taas, ngunit sa harap ng Steel Tower, siya ay tila isang midget na nakakatugon sa isang higanti. Ang Steel Tower ay humigit kumulang 7 talampakan ang taas, halos kapareho ng taas ni Peter Mayhew ngunit mas matibay. Napakasimple ng paghanga ng Steel Tower sa isang tao. Samantala, mas komplikado ang damdamin ni Ted nang tumingin siya kay Alex. Ipinanganak siya sa pamilyang Summers ng California at ang kanyang nakatatandang kapatid ay ang alkalde ng California. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1866. Natural, mas marami siyang impormasyon at mas marami siyang alam tungkol kay Alex kaysa Steel Tower. Sa lahat ng impormasyong magkakaugnay, mahirap para sa kanya na kumilos na kasing dalisay ni Steel at tinitigan niya si Alex ng may higit na pagkamangha. Lumapit din si Ted at niyakap si Alex. Pagkatapos nito, sinabi niya, hindi ba kayo sa Mercy Hospital kanina? Paano kayo nakarating dito ng napakabilis? Pagkatapos kong tumawag, pumunta lang ako sa banyo at dumating na kayo. Napatingin si Sky kay Alex na puno ng hinanakit ang mukha. Mahabang kwento. Bumaba muna tayo sa negosyo. Tumanggo si Ted at agad na sinabi, 2 tao ang inatake sa wet market. Ito ay isang pares ng mga kapatid na babae na gumagawa ng negosyo ng produktong dagat dito. Pareho silang Nolason at hindi pa pinaalis. Napagtanto ko lang na may nag-uutos sa likod ng mga eksena nang suriin namin ang surveillance camera ng wet market. Sabi ni Alex, tara at tingnan muna natin ang mga kapatid. Sige. Nasa loob sila. Sa isang sulok ng wet market ay isang lugar na dalubhasa sa pagbebenta ng mga produktong dagat. Sa sandaling iyon, maraming tao ang nakapalibot sa lugar. Binigyan sila ni Ted ng maikling pagpapakilala. Ang pares ng magkapatid ay 23 taong gulang na batang kambal sa taong ito na mukhang maganda. Medyo sikat sila sa wet market at kilala bilang Pretty Fishmonger Duo. Nang mangyari ang insidente, nag-set up lang sila ng kanilang marine products. Tumigil ka na sa panunood. Tumigil ka na sa panunood. Narito ang mga opisyal upang linisin ang eksena. Ngayon, umalis ka sa daan at gawin ang anumang dapat mong gawin ng mga tao. Kung hindi, huwag mo kaming sisihin kung magkagulo ka. Nakaranas si Ted sa pag-aayos ng mga bagay na tulad nito. Hindi nagtagal, naghiwa-hiwalay ang grupo ng mga tao. Gayunpaman, bumulong ang isang lalaking may salamin, Sir, Nolason ba sila? Narinig ko na nakakahawa. Totoo ba? Sinaman siya ng tingin ni Ana. Saan mo narinig? Walang ganyanin. 2 beses na sumulyap ang lalaki kay Ana. Ikaw ang senior officer, right? Sa totoo lang, marami akong kaibigan na Nolason at kinaladkad sila ng mga tao mula sa iyong departamento. Hindi ko alam kung saan sila ipinadala at hindi ko rin sila makontak. Nag-aalala ako na baka mahawan ako, ngunit hindi ko alam kung sino ang dapat kong hanapin para masuri ito. Napatingin sa kanya si Alex. Huwag kang mag-alala. Hindi ka mahahawa.
Ang lalaki ay patuloy na nagtatanong paano mo nalaman. Sabi ni Sky, sige. Ito ay lihim ng estado. Kailangan mo lang alagaan ang sarili mo. Kung nahawa ka kapareho mo sana sila. Agad na umakyat si Alex upang tingnan ang kalagayan ng kambal. Sa katunayan, mayroon din silang mga espesyal na bloodline. At saka, medyo malakas ang bloodline sa kanila. Kahit na ito ay nasa isang estado ng pagiging aktibo ng dahan-dahan, nagkaroon na ng malabo, malakas na pagbabago-bago ng enerhiya ng dugo na mas malakas kaysa sa mga taong nakalas mula sa mga strap sa Mercy Hospital kanina. Kung madyay gising sila, malamang na hindi na sila mapipigilan ni Ted, Steel Tower at ng iba pa. Sa sandaling ito, ang isa sa kanila ay biglang nagmulat ng kanyang pulang-pulang mata habang nagbubuga ng isang aura na hindi pag-aari ng isang tao. Simula sa posisyon ng mata, nagsimulang lumitaw ang mga pulang ugat ng dugo sa balat ng kanyang mukha. Ang mga ugat na ito ay mas malinaw at mas siksik kaysa sa nakita ni Alex dati. Pagkatapos noon, bigla siyang nabigla. Tila ang mga ugat na ito ay hindi nabuo ng random, ngunit ito ay isang uri ng sinaunang totem. Kung mas maraming lumitaw ang mga totem na ito, mas malakas ang enerhiya ng dugo sa kanya. Nagmumutate siya. Gulat na sigaw ng lalaki. Nagiging zombie na ba siya? Ito ay isang nakakahawang virus, tama ba? Ito ay dapat na isang uri ng zombie virus. Oh Diyos, oh Diyos. Sasakupan ba ng mga zombie ang ating lungsod? Masyadong marami kang napanood na sci-fi na pelikula. Sabi ni Alex. Tumingon siya sa Steel Tower at sinabing hiliinggan siyang umalis at itikom ang kanyang bibig. Huwag siyang magpakalat ng chismis. Nagtanong ang Steel Tower, boss, kailangan ko ba siyang patayin? Tinawag niya si Alex bilang boss ngayon. Nanginginig sa takot ang lalaki kaya hindi siya makapagsalita. Hindi na kailangan. Inabot ni Alex ang kanyang daliri gamit ang 10 Wheels Earth Incantation ni Saitagarba na nakadikit dito. Nang iimprenta na sana niya ito sa lalaki, biglang sumigaw si Nila sa loob ng kanyang katawan, Panginoon, teka. Kabanata 1867. Nanginginig ang kamay ni Alex. Gumamit siya ng mental voice transmission telepathy. Nila, may opinion ka ba? Ang Ben Ares Dragon, si Nila, ay nasugatan kanina at nasa isang estadong nagpapagaling. Napakalubha ng kanyang mga sugat noong panahong iyon. Kung ang gininto ang ubod ni Alex ay hindi nagtataglay ng walang katulad na nakapagpapagaling na espiritual na kapangyarihan, baka hindi na siya magising. Ngayon, halos bumaling na siya pagkatapos ng isang araw. Swoosh! Iniwan ni Nila ang kanyang katawan at direktang nag-transform bilang isang tao, lumitaw sa harap ng karamihan. God the Asterisk man ito. Si Sky sa likod ni Alex na nakaramdam ng pinakamalakas na impact ay napaatras ng nakakatakot ng may biglang sumulpat na tao. Maya-maya nahulog siya na nakaupo sa isang plastic bucket na ginamit ng kambal sa pagbebenta ng kanilang mga produktong dagat at hindi na nakalabas. Nagulat din ang iba. Guro, sino? Ito ba? Natatarantang tanong ni Ana. Ang prangka na lalaki, ang Steel Tower, ay agad na sumigaw, hipag. Bahagyang namula si Nila. Nagkamali ka. Hindi ako ang iyong hipag. Ako ang kasambahay ng aking Panginoon, Nila. Nanlaki ang mga mata ng Steel Tower habang nakatitig sa kanya. Kasambahay. Nila. Saan ka nang galing? Ikaw ba ay nagtatago sa loob ng pantalon ng aking amo? Hindi nakaimik si Nila. Sa kabutihang palad, nakinig siya sa mga salita ni Alex at nagsuot ng ilang damit nang mag-transform siya. Kung hindi, magkakaroon ng malubhang hindi pagkakaunawaan. Hindi niya pinansin ang Steel Tower. Sa halip, yumuko siya at inilagay ang kamay sa noo ng isa sa kambal na madyay gising. May isang maputlang berdeng liwanag na lumitaw mula sa kanyang palad, ang kanyang mga labi ay malumanay na gumagalaw, umaawit ng isang string ng napakabanayad na boses sa mga tainga ng kambal. Ito ay dapat ang wikang dragon ng mga Ben Ares Dragon. Samantala, madyay gising din ang kalahati ng kambal katulad ng nauna. Inabot muli ni Nila ang kanyang kamay at inilagay din ito sa kanyang noo. Ang parehong wika ng dragon ay pumasok sa kanyang mga tainga.
Hindi nagtagal, ang dalawang babaeng magi ay gising na hindi na muling gumalaw at unti-unti ding nawala ang totem sa kanilang mga mukha. Matapos gawin ni Nila ang lahat ng ito, tumayo siya. Inilagay niya ang kanyang mga labi sa tainga ni Alex at sinabi na may telepathy sa pagpapadala ng boses sa isip, "Aking Panginoon, ang dalawang babaeng ito ay nagtataglay ng linya ng dugo ng mga Ben-Ares Dragons. Kung hindi ako nagkakamali, sila ang aking reincarnated clanswomen sa panahong ito pagkatapos ng sacrificial reincarnation." Ano? Natigilan si Alex. Pagkaraan ng ilang segundo, tinanong niya si Nila, "Ano ang gusto mong gawin ko?" Sinabi ni Nila, "Napakalupit ng sakripisyong muling pagkakatawang-tao ng Ben-Ares Dragon. Ang mga taong sumailalim sa ritual ng pagsasakripisyo ay dadaan sa reincarnation at mawawala ang lahat ng kanilang kapangyarihan. Hindi mabilang na ang kanang sumailalim sa mga ritual ng pagsasakripisyo sa digmaan 3,000 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, ang mga Ben-Ares Dragon ay may reincarnation secret spell. Hangga't ginagamit natin ang haligi ng kaluluwa, mababawi natin ang ating mga nakaraang alaala. Gusto mong hanapin ko ang Soul Pillar at pagkatapos ay tulungan silang mabawi ang kanilang mga alaala. Panginoon, nakikiusap ako sa iyo." Napaka-intimate ng pabulong na poster nilang dalawa. Matapos panoorin ang dalawang tao, ngumiti lang si Ted at ang iba pang mga lalaki na may mutual understanding sila. Gayunpaman, bahagyang nagseselos si Ana. Matagal na niyang gusto si Alex, ilang beses na niya itong sinubukang akitin to the point na gusto na niya itong matulog. Sa kasamaang palad, hindi siya binigyan ni Alex ng pagkakataon. Sa bandang huli, ang lahat ng iba pang mga taong nakakakilala kay Alex ay sunod-sunod na sumama sa kanyang harem at ang tanging magagawa niya ay mabalisa. Ngayon, akala niya ay miyembro din ng kanyang harem ang dalaga. Sa pagtingin sa ethereal, nakamamanghang magandang hitsura, alam niyang hindi siya patatawarin ng kanyang master. Anong promiscuous haltak? Habang hindi mapigilan ni Ana ang pagsumpa kay Alex sa kanyang puso, umayag si Alex sa kahilingan ni Nila. Iyon ay talagang isang magandang bagay. Kung ang dalawang reincarnated na kambal na Ben-Ares Dragon na ito ay maaaring tanggapin ang pagbibinyag ng Soul Pillar at mabawi ang kanilang mga alaala, maaari nilang linangin at ibalik ng buo ang kanilang bloodline ng Ben-Ares Dragon. Magiging isang magandang karagdagan iyon sa kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban, kaya talagang masaya siya tungkol dito. Sa sandaling ito, sinabi ni Nila, "Nararamdaman ko ang pagdagsa ng masasamang chi." Habang nagsasalita siya, umakyat siya upang singgutan ang kambal at kinumpirma ito. Tama, ito ang parehong masasamang chi na naiwan sa kanila. Till then.